Sa John chapter 14 verse 6. John chapter 14 verse 6, no? Sabi diyan, the way, the truth, and the life. Jesus is the way, the truth, and the life. Salvation is not found in legalism, no? Strict adherence to the list of do's and don'ts is not what Christian salvation is about. No. Huwag mong gagawin yan, itong gawin mo. Kala natin, ganun ang Christian salvation. Hindi po. Romans 3:20, yung sabi diyan, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified. Pagka sinunod mo ang kautusan, hindi ka mapapatawad. Lalo ka pa magkakasala. Sabi sa Romans 3:23, all have sinned. Yan o. All have sinned and come short of the glory of God. Lahat. Walang exempted. Some beliefs claim that salvation is in a biblical sense is not required. Instead, terms such as spiritual liberation. Siguro narinig niyo niya, spiritual liberation or enlightenment. No? Ito, napaka-dangerous nito. Itong approach na to ay makikita natin doon sa mga motivational speakers. Na hindi alam ang sinasabi nila. Kasi material lang at saka motivation lang ang concern nila. Pero ito pong spiritual liberation na to or enlightenment ay ganitong paniniwala na basta't ma-realize mo lang na ikaw ay makasalanan. Ma-realize mo lang na mayroong Diyos, ligtas ka na. Intindi. At ang paniniwala yun, ganito, ma-realize mo, nasa utak mo lahat. Totoo yun, sabi kasi ng Bible anong man na nasa isip mo, yun ka, di ba? Tama yan Pero hindi sabi, pagka inisip mo, mangyayari. Hindi tama po yun. Nasa isip mo nga, hindi ka naman gagawa, hindi mangyayari yun. You see? Nasa isip mo nga, makasalanan ka, pero wala ka namang gagawin. Samantalang ang Bible ay nagsasabing para masettle yan, magsisi ka. Yan. Para masettle yan, lumapit ka. No? Usually, the core idea is that human beings need only realize that they are perfect and divine. Yan. Dapat ma-realize natin na tayo perfect. Wala na tayong kapansanan. It's all in the mind. We are divine, kaya magiging Diyos ka. Kapag ka na-realize mo na ikaw pala ay divine. Yan. Yan ay nasa teaching nung tinatawag nating pantheism. Pantheism. Now, let's go to the biblical salvation. Biblical salvation. No? What then is biblical salvation? It's not by works. It's not legalism. It's not enlightenment. Or it's not universal. No, hindi po. No? It's important to keep in mind that salvation encompasses what God has done for us. Tandaan ho natin, kapag biblical salvation na pinag-usapan, kinakailangan nating makita, ma-realize, at maintindihan kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Sapagkat doon po, umiikot ang lahat ng turo ng Diyos. Mula sa foundation ng walang katapusang kasaysayan na yan. Sa Genesis chapter 3, kahit sa chapter 1, nung nangako ang Panginoon ng pagdating ng kanyang anak dito sa lupa. Diyan umiikot po yan kung anong ginawa ng Diyos sa atin. No? Unang-una, ang Diyos ay nagbigay at yung ibinigay namatay. No? Dapat ma-realize mo yan. What God has done for us. No? Not what we can do for Him. Pagkakaligtasan ng pinag-usapan, ang tanong, ano ba ang ginawa ng Diyos sa akin? No, hindi yung, ano ba ang pwede kong gawin para sa Diyos? Sasagutin ka ng Diyos, wala kang kayang gawin. Wala kang pwedeng ibigay sa akin. Totoo naman wala tayong pwedeng ibigay sa Kanya. Wala. Kahit na ang offering natin, kapag hindi tinanggap ng Diyos yan, hindi siya matutuwa sa iyo. Pinatunayan na yan in the book of Genesis. Ang unang krimen na nangyari sa kasaysayan ng tao ay kasaysayan ng magkapatid na nag-offer na yung isa hindi tinanggap. Di ba?
still God is the one that will determine whether He accept it or not. Oo. Kaya kapag ikaw ay nag-o-offering sa Diyos, hindi settled yung pinaka-problema mo. Kita mo? Ilang milyonaryo ngayon, ang milyon-milyon ang ibinibigay sa kawang gawa na ang paniwala niya siya'y maliligtas. Oh, hindi settled ang problema nila. At dahil hindi settled yun, anuman ang ilang milyon man yan ang pawawala nila, hindi natutuwa ang Diyos dyan. Acts chapter 16 verse 31, sabi, believe in the Lord Jesus Christ. Believe. Manampalataya. The Greek word translated believe in the passage is pistio, or pistio, meaning to believe, put one faith in, or trust, with an implication that action based on what trust may follow. Yan. No, yung ito po ay pananampalataya na merong action. At ang action na yan ay siyempre, lalapit ka ng may pagsisisi. Yan. Believe then encompasses more than just knowing about Jesus. Hanggat wala kang movement na gagawin. At ang movement na yan ay dapat magsisi ka sa iyong kasalanan. One must also act on this knowledge, combining faith and trust and acting on it. Salvation also entails repentance. Ayan yan. A sincere willingness to radically change our behavior. Yan. Yan po ang definition ng repentance o pagsisisi. No? Ang pagsisisi ay a sincere willingness to radically change our behavior. Radically change. Kaya pagka nagsisi ka sa kasalanan, namumuhi ka sa ginawa mo. But repentance is a sincere willingness to radically change our behavior. Yon, babaguhin natin yung behavior natin towards sin. Kaya nandun yung behavior na tayo'y namumuhi sa kasalanan. At dahil tayo namumuhi sa kasalanan natin, no, tatalikuran natin yon. Tatalikod tayo. It's a change of mind. Kaya yung dati mong ginagawa, ayoko na niyan. Yung dati mong ginagawa, tatalikuran mo. Yan. Kaya ang totoong naligtas, hindi sila naging perfecto, pero nagbabago ang kanilang buhay. Amen. Yan, kaya sabi dito sa Matthew chapter 3 verse 2, tingnan niyo, Matthew chapter 3 verse 2, yan pala, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Matagal na matagal pa bago tayo ipanganak, ipinapangaral na yung salita na yan. Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Sa Mark chapter 6 verse 12, Mark 6:12, sabi dyan, no? And they went out and preached that men should repent. Napakatagal ba bago tayo isilang sa mundo na to? Ipinapangaral na yung pangaral na yan. Repent, magsisi. Sa Luke chapter 13, verses 3 and 5, I tell you, nay, but except ye repent, malibang kayo'y magsisi, ye shall all likewise perish. No? Kapag hindi ka nagsisi, kita mo, mapiperish ka. Ano ang ibig sabihin ng word na perish? Mapapahamak ka. Sa verse 4, for those 18 upon whom the lower of Siloam fell and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem? And in verse 5, I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Pag hindi ka nagsisi sa kasalanan mo,